walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pangulong Noynoy Aquino pinag-utos ang pagpaliban ng demolition sa North Triangle, Quezon City. Pero hands-off policy ng mga pulis sa gitna ng gulo nitong Huwebes, ikinadismaya ni Justice Secretary Laila De Lima. Kilos protesta ng mga estudyanteng nag-walk out sa klase, nauwi sa tulakan at kutkukan. Para iwas kalat, plastic bag sa ilang supermarket, may bayad na kada Miyerkules. Halos isang taon matapos manalasa ng bagyong Ondoy, mga taga-Marikina nagpalipad ng mga lantern bilang pagunita sa mga biktima ng trahedya. Sanggol na isinilang sa gitna ng delubyo. Kamusta na kaya? Pansamantala itigil ang demolisyon. Yan po ang utos ni Pangulong Noynoy Aquino sa gitna ng pagsiklab ng gulo sa North Triangle, Quezon City nitong Huwebes. Saksi si Sherry Antores. Batid mang wala sa kanyang tahanan sa Times Street si Pangulo Aquino, sumugod pa rin doon ang ilang taga-sitio San Roque II para ilabas ang hinanakit nila sa paggiba ng kanilang mga tahanan. Ang ilang residente naman sa Quezon City Regional Trial Court dumagsa, kasabay ng paghain nila ng petisyon na permanenteng ipahinto ang planong pagpapaalis sa kanila sa lupa ng gobyerno. At libu-libong milya man ang layo sa Pilipinas, tila narinig naman ng Pangulo ang hinaing ng mga tinatawag niyang boss. Katunayan, si Pinoy Parao mismo ang tumawag sa pinuno ng National Housing Authority dala ang mensaheng ito. Tigil muna natin yung involuntary relocation until bumalik ako doon sa at mapag-usapan natin dahil gusto ko masigurado yung kalagayan ng ating mga informant settlers. Nalungkot daw ang Pangulo sa marahas na takbo ng demolisyon kahapon. Kaya naman ipinag-utos nito sa NHA na tiyaking mapayapa ang anumang hakbang para i-relocate ang mga residente. Pakiusap naman ng Pangulo sa mga apektadong pamilya, bagamat karapatan daw nilang tutulan ang planong relokasyon, umaasa raw siyang mapayapa nilang idaraos ang kanilang protesta. Para naman sa mga otoridad, sinabi ng Pangulong huwag kalimutang magpatupad ng maximum tolerance. Sa 9,000 pamilya nakatira sa sitio San Roque II, ayon sa NHA, may 3,000 pamilya na ang nakalipat sa Rodriguez Rizal bago pa ang demolisyon. Kanina umabot na sa halos 500 pamilya ang nagpalista para sa relokasyon. Ako si Sharian Torres, ang inyong saksi. Labis na may kinadismaya ni Justice Secretary Laila De Lima kung bakit hinayaan umano ng mga pulis na mauwi sa karahasan ang demolisyon sa North Triangle. Pero nanindigan ang mga pulis Quezon City na ginawa nila ang kanilang trabaho. Saksi si Jamie Santos. Nagkapatuhan. Nagkaharangan sa EDSA. At nagtulakan pa ng barangay outpost. Walang dudang derechahang nakipaglaban ng mga residente ng sitio San Roque II sa demolition team. Ang manginang-inang pulis hindi nakadiskarte sa dami na nag-aalborotong residente. Tanong ni Justice Secretary at IIRC Chairperson Laila De Lima, bakit naman daw hinayaan ng mga pulis na mauwi sa karahasan ng demolisyon? Oo nga't dapat hands-off daw ang mga pulis tuwing may demolisyon, pero sa gitna ng lantarang gulo, tanong ng kalihim, bakit hindi raw pumagitna ang PNP? Another potential source of embarrassment if there had been killings or deaths in that demolition. Mga ganyang incident, that's also a crisis. Huh? That's also a crisis, local crisis. Bumalik daw tuloy sa kanyang ala-alang mga tagpo sa madugong hostage crisis sa Quirino Grandstand. I cannot just close my eyes when I see incidents like this unfolding. Depensa naman ng Quezon City Police District, sapat daw ang kanilang pinadalang puwersa. Ang mahalagaan nila, walang buhay ang nawala sa demolisyon. Pinairal din po natin yung maximum tolerance kasi sana ang ating pong
objective is at the end of the day, yung wala pong nawalang buhay. Kung ang kampo naman ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang tatanungin, hindi na raw kailangan pa ng Local Crisis Management Committee para sa demolisyon kahapon. Ang pagpapaalis daw kasi sa mga residente, hakbang ng National Housing Authority ng isang pambansang ahensya at hindi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Gayunman, kumilos pa rin daw sila. Nandun na yung aming Urban Poor Affairs Office na siya nakikipag-usap sa mga lider. Nandun yung aming Social Services Development Department para asikasuhin yung mga women and children. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sa Mendiola, Maynila, nauwi sa tulakan at hampasan ang pagharang ng mga pulis sa mga estudyanteng magpoprotesta kontra budget cuts sa edukasyon. Narito po ang report. Pinagtatanggal ng mga estudyanteng ito ang mga barikada sa daan patungong Malacanang. Nag-walkout pa raw kasi sila sa kanilang mga klase mula sa iba't ibang universidad para lang sa palasyo mismo idulog ang pagtutol sa planong pagtapyas sa budget para sa edukasyon, partikular sa mga state college and university. Bakit po ang pork barrel mayroong 24 billion pero yung ating edukasyon hindi mabigyan ng pondo? Ang dami pa po nilang palusot. Hindi po dapat ipasan sa mga magulang yung bayarin sa ating mga pamantasan. Pero hindi sila pinayagang makalusot ng mga nakaantabay ng mga pulis. Hanggang magkatulakan na at magkahampasan. Mabilis namang umawat ang ilan mismo sa mga estudyante at nagpasya na lang silang magdaos ng programa sa mismong Mendiola. Bago nito, literal na naging mainit ang pagkikita-kita ng mga nag-walkout na estudyante sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila, kung saan sinunog nila ang effigy ni Pangulong Noynoy Aquino. Paliwanag naman ni Budget Secretary Butch Abad na minsan ang naging Education Secretary. Bagamat gusto rin daw niyang taasan pa ang subsidiya sa mga state college and university, sadyang bitin daw ang pondo ng gobyerno na kailangan din para sa ibang batayang serbisyo. Para sa saksi, Mark Salazar, nag-uulat. Reforma sa global economic governance, diyan inaasang sa sentro ang talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino sa United Nations General Assembly. Mula sa New York, saksi si Sandra Aguinaldo. Sabado alas 6:15 na umaga sa Pilipinas, nakatakdang magsalita si Pangulong Aquino sa harap ng United Nations General Assembly. Ang kauna-unang speech ni Aquino sa UN ay inaasahang tututok sa reforma sa global economic governance. Inaasahang ilalatag ng Pangulo ang mga interes ng Pilipinas sa international community at ang mga prioridad ng kanyang National Development Agenda. Pero bago humarap sa UN General Assembly, inaasahang maghaharap sina Pangulong Aquino at US President Barack Obama kasama ang iba pang pangulo ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Nauna nang nakadaupang palad ni Aquino si US Secretary of State Hillary Clinton nang pirmahan ng $434 million na grant ng Amerika sa Pilipinas para sa mga programa kontra kahirapan at katiwalian. Popondohan ng Millennium Challenge Corporation ang Kalahi CIDSS project na bubuhay sa partisipasyon ng maliliit na komunidad tungo sa pag-unlad. Ang Revenue Administration Reform Project ng BIR para mabawasan ang katiwalian sa pagbabayad ng tax at ang rehabilitasyon ng 222 kilometer na kalsada sa Samar. Sa kanyang talumpati, ibinahagi rin ni Clinton ang malalim na ugnayan niya sa mga Pilipino. I know how smart the Filipino people are. I know how hard they work. I'm not sure there's any group of people anywhere in the world that work harder than Filipinos. Millions of people in the Philippines have left their native land for a better opportunity. We hope that, Mr. President, the people of your country will be able to make a good living in their own country. Matatanda ang sinimulan ang negosasyon para sa MCC grant sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Pero hindi natuloy ang pagbibigay nito dahil minabuti ng MCC na hintayin ang bagong Pangulong iluluklok ng mga Pinoy. Nagpasalamat naman si Pangulong Aquino at pagtiyak na magagamit sa tama ang pondo mula sa Amerika. My visit to the United States has a key objective to inform investors that the Philippines is indeed open for business. Not the under-the-table kind, but the legitimate kind. Not the kind of business that thrives in corrupt deal-making, but which thrives because of sensible and enforceable and fair contracts. Mula sa New York City, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
na sa darating na linggo ang unang anibersaryo ng Bagyong Ondoy. At bagamat maraming nasawi at nawala ng tirahan, may ilan din namang kwento ng pag-asa tulad ni Baby Onday na isinilang sa gitna ng dilubyo. Saksi si Lala Roque. September 26, 2009, isang Sabadong di malilimutan ng maraming Pilipino. Ito ang araw na nilubog ang Metro Manila at mga karatig probinsya ng matinding pag-ulang dala ng Bagyong Ondoy. Ang mga sasakyan, nagmistulang laruang pinagahampas ng baha. At sa paggupa ng dilubyo, tumambad sa maraming lugar ang mukha ng kamatayan. Walang sinanto ang bagyo, may kaya man o salat sa buhay. At ang mga tagpong ito ng desperasyon, tila habang buhay nang nakasulsi sa alaala. Pinakiusap ng mga doktor doon na ma-evacuate ang nagle-labor ng... Pero sa gitna ng trahedya, may mga kwento rin ng pag-asa. Naalala niyo pa ba ang istorya ng isang buntis na nirescue sa Mission Hospital sa Ortigas Extension? Siya si Joy Belmonte, 8 buwang buntis noon pero pumutok na ang panubigan. Kinailangan siyang ilipat ng ospital dahil nagkaubusan na ng antibiotics. Mag-iisang taon na ang lumipas. Ito si Joy ngayon at ang sanggol na kanyang isinila, si Alicia Germain o Isha. Layo ang mukha. Layo ang mukha. Layo ang mukha. Very good. Pero dahil isinilang ang munting anghel sa gitna ng dilubyo, meron din palang isa pang palayaw ang bata. Kadalasan po ang tawag namin Onday. Sa Setyembre 28, ipagdiriwang ni Onday ang kanyang unang kaarawan. At kahit pa matindi ang pinagdaanan ng mag-ina, walang katulad ang sayang makitang ligtas at malusog ang kanilang pamilya. Isang pamilyang lalong pinatatag ng napakatinding hamong dala ng Bagyong Ondoy. Huwag lang po matatakot, yan. Huwag lang mawalan ng pag-asa para dun sa baby mo. Blessings pa rin dumating kasi ang daming delikadong pwedeng mangyari sa kanya. 8 months pa siya. Nakasurvive pa rin. Biliga. Sana ang masigla at puno ng pag-asang mukha ng batang si Onday ngayon ang siya ring maging mukha ng daan-daang kataong sinubok ng panahon noon. Silip-silip. Wow! Ako si Lala Roque ang inyo. Saksi! Mga nakabarang plastik ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Kaya para iwas kalat, may bayad na ang plastic bag sa ilang supermarket kada Miyerkules. Saksi si Micaela Papa. Nang salain ng tumpok-tumpok na basurang ito sa estero sa Quezon City, lumabas na karamihan ay plastic. Hindi nakataka-taka yan, lalo't base sa datos ng DENR, mahigit 80% ng basurang nakukuha mula sa ating baybay dagat ay gawa sa mga non-biodegradable material. At kalahati ng mga plastic na yan, pawang mga supot. Ang perwisyong yan sa ating kalikasan ang pinunterya ng bagong programa ng DENR kasama ang mahigit 100 supermarket sa buong bansa. Sa kampanyang Pagbabag Ko, Pagbabago Ko, magkakaroon ng isang reusable bag day kada linggo. On Wednesdays, most supermarkets will now have this program na kapag hindi kayo nagdala ng sariling plastic bag or sariling green bag, for that matter, matcha-chargean kayo for the plastic bag that you will use. The objective is the same, is to reduce the consumption of plastic. Ang tanong, ready na kaya ang mamimiling Pinoy na magbitbit ng sariling nilang bag tuwing nag-grocery? For environment, let's bring our own bags. Okay lang. Mismo ang mga manufacturer ng plastic, kumikilos na rin upang mabawasan ang masamang epekto ng sobra-sobrang plastic sa ating kapaligiran. Isa na dyan ang pag-recycle ng mga plastic na pinagtatapon sa mga estero at tambakan. Nakikitulong kami para ipakita na lahat na napupulot na plastic dito ay pwedeng i-recycle. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, sunog sa Barangay Pag-asa sa Quezon City sa gitna ng paglilipat ng mga residente, sinadya raw. US President Barack Obama sinigawan ng mga rallyista habang nagtatalumpati sa New York. At mga taga-Marikina nagpalipad ng mga lantern bilang pagunita sa paghagupit ni Ondoy. Balita ang hatid, nag-isang lihika ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.